Oh, Medyo masaya busy ka lang naman eh. kasi Ha? pinapasaya tayo ni Lord eh, kahit merong mga ano eh, struggle, syempre. Eh, si Mukhang Lord eh, happy ka naman eh. siya yung ating ano eh, comfort. Ah, Siya yung comfort natin eh, kahit meron tayong mga pinagdadaanan. Siyempre. Siya yung lakas Oh, natin eh, kaya the joy of the Lord is our strength. yun no. Yan. Parami muna tayo ng viewers natin, no? At para mas maganda yung ating magiging kwentuhan. At mas maganda Share muna. siguro i-ano na natin, no? Ibahagi na muna natin itong ating itong ating ah, forum ngayong gabi. Okay? Shout out kay kay Bishop Joel. Absent si ngayon, si Bishop Eh, Joel ngayon. No? Mukhang si Bishop Joel ngayon, busy. So baka shout out sa sa iyo. kampanya. Wala ka sa Ah, kampanya. Wala kayo sa kampanya. kumakandidato pala eh. Wala naman siguro sa kampanya. Busy eh, busy eh. Ah, Share muna ako ng ating Sige, share muna forum. tayo para At habang sineshare natin, naghihintay tayo ng viewers. Bati na muna siguro tayo sa ating mga regular na taga-subaybay dito sa ating forum. Okay? Nahan ko na, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At kung saan man kayo naroon na naaabot itong program na to, magandang araw po sa inyo. Kung umaga dyan sa inyo, magandang umaga. Kung tanghali, magandang tanghali po. Okay? At welcome po once again dito po sa ating Grace Life Forum. Doon sa mga first time lang na makakasumpong nitong ating program, ito pong Grace Life Forum ay may kinalaman po. Ang mga pinag-uusapan dito may kinalaman sa New Covenant na sinasiilaliman po ng lahat ng mga Christians. Kasi tayo mga believers, we are living under grace. Okay? And so, marapat lamang na malaman natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa pamumuhay natin under grace. No? Kaya Grace Life Forum, ito pong ating uh, page o itong ating program. Okay? So, good evening po sa inyong lahat. Teka muna bro. Okay, magandang gabi po sa lahat mga sumusubaybay at sa mga first time na makakapanood, makakapakinig ng ating forum. At ayun, welcome po kayo sa ating pag-aaral. Ang focus natin is yung mga sa gabing ito, lalo na sa gabing ito, is yung mga tinapos na gawa ni Kristo at yung ating pamamahinga sa kanyang ginawa. At sa gabing ito at patuloy natin na aralin yung kapahingahan na yun. At welcome po, magandang gabi po sa lahat. Yan. Okay. So, wait lang tayo. Tingnan natin kung ilan na yung ating mga viewers. Maganda kahit paano, Shout meron out tayong Brother Jerry. nandiyan si Jerry. Oh, Shout shout out out sa kay iyo. Brother Jerry, yung Reverend. pinakamahusay na barber Oh. sa Laguna. mm. Pinakamalupit yan. Ano, Malupit Infinite. yan, no? Ano ko na, iyan ko na yung iyan na natin yan, i-promote na natin. Oo. Infinite ba? Hindi kayo magsisisi dyan. Oo. Talagang gagwapo ka pagka Sulit yung yan ng bayad. pag yan ng gumupit sa iyo. No. Pag tinasahan ka niyan, Merong yan, Brad, eh. Merong before after yan eh. Before, after. Ganun yan eh kapag kayo nang tumasa sa iyo eh. Hmm. Di ba ikaw marunong ka rin maggupit? Marunong ka maggupit, di ba? marunong din sa ilong. Buhok sa ilong. Ay, ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gusto ko nga pong aralin yan kasi magandang ano din yan, yung Oo, paggugupit. magandang yan, magandang negosyo yan. Hanap buhay yan. Kasi hanap buhay yan ng mga kamag-anak ko eh. Ano nila Ah, yan eh. oo. Mm.
tsuhin ko nakapagpatapos ng mga estudyante, nakabili ng bahay, Ah, lupa, talaga. pagugupit lang. Oo. Anyway, Eto sige. si Jerry, Pwede payaman na na siguro. payaman to eh. Oo, Sige po. oo, sa totoo lang. Kaya Don Jerry na yan eh. Doon. Oh, nanonood ba siya? Hindi ko nakikita yung mga viewers natin eh. Oo, watching siya eh. Ganun Pero hindi ba? nagre-react eh. Hindi pa nagre-react. Ah, hindi siya nagre-react ha. Mag- hindi Paano ko muna nakikita tayo kasi at yung ano, may, hindi may ko. interview it na. Hmm. Anyway, sige, pwede na tayo siguro mag-start. Meron na tayong 10 10 viewers, no? Pwede na tayo Ayun, magsimula. Ano pa nag-react pag-usapan na si natin, Brad? ano. Ikaw na ang ano. Wala si Bishop Joel eh. So ikaw na ang ano, humawak ng manibela. Oo nga eh. Medyo nabigla ako dito eh kasi yung trabaho niya bigla napunta sa akin eh. Actually, dati, ako yung nag-ano eh. So, Ako yung, nung nagsimula itong forum, ako yung ano eh, ako yung humahawak ng timon eh. Ako yung ano. Pero later on, naisip ko, mas maganda siguro kung iba yung ano, kaya napunta kay Joel. Ngayon, sa'yo naman. Tingnan natin, baka mas mahusay kang ano, maghawak ng manubela. una si Jerry nung una eh. Sige, anong topic natin, bro? Ayun po, ang ating ano ngayon, ating pag-uusapan is continuation ng ating last na topic, no? Yung Hmm, resting in the finished work of Christ. So ganda yung yan. pamamahinga sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? So yun, gaano ba ito kahalaga na ating matutunan, no? Kasi kapag hindi natin ito natutunan, ay magkakaroon tayo ng kapaguran sa ating Christian life. Parang marami tayong kailangang patunayan, marami tayong kailangang gawin para ma-gain natin yung mga bagay kagaya ng righteousness, pagiging matuwid. Kapag hindi tayo umangkas, hindi tayo nagdepende sa ginawa ng Panginoon, lagi natin yung gagawin sa sarili nating paraan, magiging exhausted tayo, no? Mapapagod tayo. At yung mga bagay na yung holiness, ayon sa iba, kanila itong pinagsisikapan na gawin. Na sa ating pag-aaral na karaan, ang ating righteousness and holiness ay hindi pala nakukuha sa ating pagsisikap. Ito pala ay binibigay as a gift sa atin ng Hmm. Regalo, Panginoon. regalo. Regalo. No? So yung regalo ay hindi pinaghihirapan, kundi tinatanggap lang. Mhm. So, nakakapagod na isipin at gawin na makukuha mo yung mga ganong bagay sa sarili mong pamamaraan, eh, lagi naman tayo nagkakamali. No? Lagi tayo sumasablay. Parang mababaliwala yung mga ginawa mo na noong una. Tapos, parang ngayon, nagdududa ka na okay ka pa ba? O sa Diyos, hindi na naman. Sinkamali ka na naman. Magsisisi ka. O palagay mo, okay ka na naman. Magkakamali ka na naman. So, kailan natin masasabi na nakamit na natin yung righteousness and holiness, 'di ba? Kung sa pamaraan natin makakamtan yung ganung mga bagay. So kahit yung mga pagpapala, lahat ng mabubuting bagay ay hindi premyo natin sa ating mga gawa, kundi ito ay regalo. Ito ay resulta ng ginawa ng Panginoon sa atin. Okay, so ngayon po, ngayong gabi is ituloy po natin, no? At i-recap lang po 'yon yung aking mga Recap. sinabi. Akala ko yun na Ngayon ulit eh. ituloy po natin at ang ating pag-uusapan, proceed tayo, proceed Sabi ko, tayo sa naisip ko, panibagong nung topic. nagsasalita ka kanina, sabi ko, parang ito yung tinapik namin last time ha. Okay, recap lang pala. Okay. Sige, sige. Para sa mga ano hindi nakaabot. Ah. Okay po, no? So ating napag-usapan doon na ang lahat ng mga bagay na natanggap natin is hindi na nakukuha sa sarili nating pagsisikap, kundi ito ay binigay sa atin. Ito ay resulta Mm.
ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Okay? Binibigay lang sa atin ng libre kung tayo ay sumampalataya at nakipag-isa sa Panginoon. At Aha. magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kasi yung relihiyon, ang turo ng relihiyon is gawin mo ito. Do. 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 Diba? Puro gawa, no? So, lahat yun Mm. gawin mo para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Gawin mo to. Magbigay ka. Lahat ng pera mo, ibigay mo. So, hindi naman. Joke lang. So, pero ang inaalok pala ng Panginoon sa atin is kapahingahan, di ba? Gusto niya mahinga tayo. Kasi yung kapahingahan na yon, yung nagbibigay sa atin ng peace, di ba? So yung nabanggit nga natin karaan, rest in peace. So Parang iba. rest in, Rest in peace, pangit parang sa pakinggan, di ba? sementeryo na yan. So pangit pakinggan sa iba kasi parang pangpatay yun. Pero sa mga Kristiyano, yung yung rest na ibinibigay ni Kristo sa atin, yun yung magbibigay sa atin ng peace, no? So Yes. yun po yun. Kasi yung peace na yan, hindi daw kayang ibigay ng mundo yan. Ang Panginoon lang may kakayanang magbigay niyan sa atin kung di ako nagkakamali, sa John 14:27, peace I give Mm. to you, di ba? Not the world give that like the world gives, but ano yun, parang gano'n, no? Hindi ko kabisado eh. So, yung siya lang Basta to yun na yun. makapagbigay ng basta siya lang makapagbigay ng kapayapaan na yon. So, napakasarap na mamahinga sa katotohanan na tayo ay hindi kailangan na magpagal ng sobra para makamta natin ang mga bagay na yun, kundi sa pananalig lamang natin ito makakamta, no? Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon kasi tinanggap natin yung mga bagay na hindi natin nakamtan dahil sa ating pagiging deserving o worthy, no? So, yun po. Ngayon naman po, tayo ay patuloy pa rin sa pag-aaral ng about sa resting in the finished work of Christ. Pag-usapan naman natin yung kautusan. Kasi yung kautusan, madalas ito tinuturo sa mga simbahan, ng mga tagapagturo, na para bang kailangan natin itong tuparin lahat kasi ayon sa kanila na parang walang pinagkaiba yung Old Testament, New Testament, na para bang lahat ng tao sakop dito na kung anong ginawa ng mga Israelita, dapat gawin din natin, no? So, ayun po, yun po yung ating gustong linawin sa gabing ito. At ang aking katanungan, ang law ba ay kailangan pa rin upang maging gabay natin sa ating Christian life, sa buhay Kristiyano? Ang tanong, ulitin ko lang po, ang kautusan o law ay kailangan ba natin pa rin upang maging gabay sa ating Christian life, no? So, God will help us to keep the law. Yung question mark po yun, ha? Ang Diyos ba ay tutulungan tayo para makip natin yung kautusan? No? Yan, kasi yan ang turo ng iba eh. Binigay sa iyo yung spirit ng Diyos, binigay sa iyo yung grace para masunod mo daw yung mga hinihingi ng kautusan. Yun ang turo ng ilan. So, totoo po ba yun? So, pero bago natin ito talakayin, tatanong ko po muna kay Pastor Henry, kasi yung ating topic is law. Ano po ba itong law na ito? Ano po bang law ang tutukoy dito? Nakakapagod yan eh, bago ko sagutin yan. Nakakapagod. Kasi ang topic nga natin, resting in the finished work of Christ, di ba? At isa sa pinaka nakakapagod sa buhay ng isang Christians, kaya hindi nararanasan yung pag-rest in the finished work of Christ, is yung pinipilit na sundin yung kautusan, yung pagsusumikap na sundin ang kautusan. Last time nabanggit natin na nung si Jesus ay mamatay sa cross, ang huling salitang binitiwan niya, it is finished. Kaya natin nababanggit na ang Christianity is a done religion. Kasi sabi ni Lord, it's finished. So therefore, it's done. Kaya ang Yes. Christianity is not a do religion, it is a done religion. Kasi tinapos na nga ni Jesus yung mga dapat tapusin, especially when it comes dun sa issue ng kautusan.
Now, nabanggit mo kanina na ano eh, na ah, may mga Christians na naging ang paniniwala nila mula nang tayo'y maging Kristiyano, ah, tutulungan tayo ng Diyos, sundin ang kautusan. No? God will help us keep the law. Yun yung paniniwala ng maraming ang the idea there is parang nung hindi pa tayo Christian, hindi natin kayang sundin yung law. Ngayong Christian na tayo, and the Holy Spirit lives in us, God will help us to obey the law. Yun yung idea. Pero Mm. hindi yun ang nakasulat sa Bible eh. And tingin ko isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan natin i-consider is ano ba ang sinasabi ng Bible, bakit ibinigay ng Diyos ang law. Eh by the way, yung law na tinutukoy natin dito, yung tanong mo kanina, ano ba tong law na to? This is the Mosaic law. Yung law na ibinigay ng Diyos sa Israel. At pamilyar ang marami doon sa Ten Commandments. Pero actually, hindi lang yan 10. That is 613 law. So we are not talking about Mm. yung universal law of right and wrong. Kasi lahat ng tao, even before the Mosaic law came, tayo ay nasa ilalim ng universal law of right and wrong. Kasi nung kainin ni Eva at Adan yung tree of the knowledge of good and evil, ang tao nagkaroon ng knowledge about what is good and what is evil. And so therefore, siyempre, pag ginawa mo yung bad o yung evil, alam mo na hindi ito gusto ng Diyos. At pag ginawa mo yung good, alam mo na ito yung dapat na gawin natin na gusto ng Diyos. So nandun tayo sa ilalim ng universal law of right and wrong. Nung tayo ay, lahat ng tao pala rather, even all the Israelites, even before the Mosaic Law came o yung Old Covenant. So lahat tayo ay nandoon sa law na yan. At nakaukit yan sa konsyensya natin, no? Nakaukit yan sa ating mga puso, no? Yang knowledge about good and evil. So hindi ito yung tinutukoy natin na sinasa ilaliman natin na hindi natin dapat sundin. Yung tinutukoy natin na kautusan is yung Mosaic Law na sinasa ilaliman ng lahat ng Israel o lahat ng Israelites. Yun yung tinutukoy natin. Kasi ito yung alam ng ito yung alam ng maraming Christians in the body of Christ na pag sinabi nilang sundin natin yung law, ito yung tinutukoy nila, yung law ni Moses. At ang pamilya ng marami doon sa Ten Commandments. Hindi alam ng marami na ang law ni Moses ay hindi lang 10. Ito ay nilalaman ng Mm. 613 laws. Hindi lang sa 10. Ngayon, ang paniniwala ng maraming Christians, kahit na tayo ngayon ay nasa ilalim ng New Covenant, yang law, kailangan pa rin natin yan bilang guide for daily living. Kaya yung tanong mo kanina, yung bang kautusan, no, referring to the law of Moses, kailangan ba natin siya para maging Mm. gabay sa ating buhay Kristiyano? Well, of course, the answer is no. Maaring ikabigla ito ng mga Mm. first time lang na makikinig sa atin na parang ang magiging dating doon sa ating sinabi ay Controversial yan. oo, dangerous yan. Kung hindi mo gagamitin ang law para gawing gabay sa daily living, ibig bang sabihin yan pwede ka nang magnakaw, pwede ka nang mangalunya, pwede ka nang magsinungaling kasi sinasabi mong hindi mo na kailangan ng law para gawing gabay sa iyong pamumuhay. Kasi ang the idea there is iniisip nila, kailangan natin ng kautusan na nagsasabi na huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungaling. Kailangan natin siya para i-remind tayo na huwag Mm. kang magnakaw, masama yan, huwag kang magsinungaling, masama yan. So, yun yung idea. Kaya nila naiisip na kailangan natin ang law para gawing guide for daily living. Kaya maraming Christians in the body of Christ, ang ginawa, tinanggap nila ang grace for salvation
Tapos ang in-apply nila for daily living is the law. And they call it balance, no? Balance na balance, no? Kasi talagang ang salvation by grace lang eh. By grace lang. Pero Mm. pagdating na sa Christian life, kailangan natin yung gabay ng kautusan sa ating pamumuhay. Kasi without the law, how can we live a righteous life? Yun yung tanong nila. Paano tayo makakapamuhay ng Mm. maayos kung wala ang law? Well, sa totoo lang, wala pa ang law, marami ng mga taong namuhay ng maayos eh. Diba? Say for example, si Enoch. Okay, si Enoch. Sabi ng Bible, Mm. Enoch walk with God. Walk with God. Oo. Oo. Meron na bang, wala pa si Moses no, wala pa yung law. Diba? Pero si Tama. Enoch, he walked with God. So in other words, hindi mo talaga actually kailangan ng law para maging guide for living at makapamuhay ng maayos. Kasi even before the law came, meron lang mga tao nakapamuhay ng godly without the law. So hindi natin po pwedeng sabihin na kung wala ang law, paano ka makakapamuhay ng godly? So isang patunay na wala pa ang law, may mga tao nang nabuhay na nakapamuhay ng godly. Wala naman yung law. Isa na nga dyan si Enoch. He walked with God. At sa sobrang kabanalan nga ni Enoch, sabi ng Bible, kinuha ng Diyos ng buhay. Sabi ng Bible, Mm. Enoch walked with God and he was no more. God took him. So imagine, si Enoch, even without the law, nakapamuhay siya ng godly. Another Mm. example, si Joseph. No? Si Joseph the Dreamer. Isa sa mga ascendants nila ng Israel. No? Isa sa mga anak ni Jacob. Wala pa naman ang law nung time na yan. Kasi dumating ang law, Exodus 20, panahon na ni Moses. Diba? Mm. So, matagal na panahon, wala pa si Moses, wala pa yung law. Si Joseph, tinukso nung asawa ni Potiphar. Okay? Every And day. alam ito ng halos karamihan ng Christians in the body of Christ, alam yung kwento ni Joseph, di ba? Tinukso nung asawa ni Potiphar, si Joseph. Pero si Joseph, alam niya na kasalanan kung papatulan niya yung asawa ni Potiphar. Mm. Wala namang nagsabi sa kanya na thou shall not commit adultery. Pero bakit alam ni Joseph na mali yun? At sinabi nga ni Joseph, di ba, doon sa asawa ni Potiphar, hindi ko magagawa yan. I cannot do such a thing because I do not want to sin against God. So paano nalaman ni Joseph na ah, masama yun even without the law? Kasi nga nandun tayo sa ilalim ng universal law of right and wrong. So hindi natin sinasabi na wala tayong law. It was just Mm. hindi tayo under nung law na sinasabi doon sa Mosaic Law. Kasi halos lahat ng Christians, pag sinabing kailangan natin ng law, ang tinutukoy nila is the law of Moses. Particular, yung Ten Commandments. Yan yung yan yung Oo. yan yung madalas na kanilang Yun nga po, pastor kasi kung ang kaisipan kasi ng iba para maging matuwid ka, maging okay ka is kailangan may law. Kanina nabanggit niyo si Joseph na siya ay nakaiwas sa panunukso ng kanyang amo, 'di ba? Yung asawa ng kanyang amo niya rin 'yun. Lagi-lagi daw 'yun ayon sa Biblia, everyday. Oo, inaraw-araw Araw-araw. siya. Oo. Oo. So napakabigat, hirap nun. Naniniwala ako na yung babaeng 'yon hindi 'yung pangit, maganda 'yun. Kasi si Potiphar maimpluwensiya 'yan, eh. So kaya bumili niya ng magagandang babae kasi binibili yung Oo, babae, eh. So tama. ikaw kung mapera ka ba't ka bibili ng pangit? Oo, 'wag mo na sabihin pangit, yung hindi maganda, 'di ba? So, isipin na lang natin kung paano napagtagumpayan ni Joseph yung panunukso na yun sa kabila ng panay-panay ang panunukso sa kanya, pero Yes. wala namang kautusan. And the point is, alam niyang mali. Hmm, Yung pa ang wala point, namang alam kautusan niyang nun. mali.
Oh, pero wala pa ang kautusan no'n na nagsasabing thou shall not commit adultery. Ayan. Ito pastor, bibigyan ko ng contrast, no. Ito kasi sabi ng iba is kapag may law, lalo kang magiging matino kasi nga may batayan eh. Ito, si David, may law na dito kay David, 'di ba? Ah, O si David under the law na 'yon. Anong ginawa ni David? nilabag yung law. O, 'di ba? Anong ginawa niya? Commit siya ng adultery and murder. So, pareho 'yan, mga man of God 'yan. So, ano masasabi natin doon, 'di ba? Na si Joseph, siya patuloy yung nakaiwas Wala siya sa nung law. walang law. O, 'di ba? Siya pa yung nakaiwas. O, paano natin i-justify yan na yung law daw yung nagiging lakas ng tao para makaiwas sa pagkakasala. Pero may napansin ako, pastor, dito sa yung sa Romans 7, sabi ni Pablo na dahil sa pagbabawal, dahil nalalaman mo bawal yan, bawal yan. Kahit tayong mga ganito, kapag 'di ba nakita natin bawal magtapon ng basura. Tapos tapon ng Lalo tapon. tuloy tayo tuloy tayo magtatapon ng basura, 'di ba? Sabi no jaywalking. Tatawid tuloy. Kasi yung kautusan ayon sa Romans 7 is ang kautusan is holy, righteous, no, and good. Pero dahil sa weakness ng tao, yun ay nagiging ano pa siya na kakaroon ng consciousness yung tao sa mali. So hindi nila dapat yung naiisip na mali yun. Eh dahil may nagsasabing mali yun, tuloy naiisip niya. 'Di ba? Nagbibigay sa kanya ng meditation na, ito mali, ito tama. So ngayon, dahil alam mong mali yun, parang minsan yun pa yung nagiging dahilan para naiisip mo siya. Imbis hindi mo sana alam na mali yun, hindi mo yun magagawa. Nagkakaroon ka ng consciousness. So hindi naman natin sinasabing mali ang kautusan. Sabi sa Romans 7 din, ito ay matuwid, ito ay banal at mabuti. Ngunit, ang kautusan, ginamit yung kung ano yung mabuti, ginamit ng kasalanan para tayo i-condemn. Kasi nga hindi tayo makasunod sa kautusan, dahil makasalanan, lalo lang tayo nakukondem. So, itong kautusan na ito, bis makatulong sa atin daw, sabi ng iba, hindi, ang katotohanan, ito patuloy yung nagiging dahilan para tayo makondem. Tama ba, Pastor? Oo. Alam mo, alam 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 Parang natin, hindi yata umaayon sa turo ng iba eh. alam mo sa totoo lang, alam natin kung saan sila nanggagaling, eh, kung ano yung pinaghuhugutan nitong mga, kaibigan natin in the body of Christ na nagsasabi na kailangan natin ng law para gawing guide for daily living, 'no? Kasi do'n din naman tayo nanggaling before, eh, 'no, bago tayo, nagkaroon ng kaunawaan with regards sa mensahe ng biyaya, nandun tayo sa gano'ng aral din na inakala din natin ang kautusan ay talagang kailangan natin para maging gabay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya alam natin yung ano, eh, yung pinaghuhugutan nitong mga kaibigan natin, 'no? Until makita natin na hindi pala yun ang sinasabi ng, Bible na tamang pamumuhay under grace. Kasi nasa ilalim tayo ng New Covenant, nasa ilalim tayo ng biyaya. And so therefore dapat alam natin, papaano tayo mamumuhay under the New Covenant. One time, one time meron akong pinost, eh. Sabi ko dun sa sabi ko dun sa post ko, "Do you want to be freed from sin? Stay away from the law." Sabi kong ganyan. Gusto mong lumaya sa kasalanan? Ah, lumayo ka sa kautusan, sabi mong ganyan. May nag-react dun, may nag-react. Ang sabi nung nag-react, eh, ah, kung hindi mo gagawing gabay ang law sa iyong pamumuhay, lalo kang mapapariwara sa iyong sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. At, parang ang dating, ah, talagang kailangan mo ang law para magpaalala sa'yo
ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, kasi yun ang sinasabi ng kautusan. Now, nung sabihin ko yung ano na yan, nung sabihin ko yung quotation na yan, o yung quotation na yan, yung statement na yon, if you want to be freed from sin, uh, stay away from the law, meron tayong pinaghugutan ng mga verses doon. Hindi natin yun basta sinabi lang. And sa mga kapatid natin ngayon na nakikinig, no, na ang paniniwala pa rin, kailangan mo ang kautusan para makapamuhay ka ng banal, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Bible regarding this. Sabi ng Bible, ang purpose ng law, tingnan natin ha. Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 15, sa verse 56, etong sabi, the strength of sin is the law. Yun ang banggit ng Bible. Sa ibang version yan, the power of sin is the law. Pero maganda tong version na to itong translation na to, the strength of sin is the law. Ano daw yung nagbibigay ng strength sa kasalanan? It's the law. Now, yung sin dito is the noun sin. Ito yung binanggit mo in Romans chapter 7 kanina. Okay? Hindi ito yung verb na sin. Kasi yung verb na sin, ito yung mga kasalanang nagagawa natin. Yung actions, yung sin, yung mga kasalanang nakukumit natin. Yung verb sins. Pero itong sin dito is not a verb. It is a noun. It's a thing. Actually, it's a living thing. Kung babasahin mo nga yung Romans chapter 7, yung kinote mo kanina, sabi ni Apostle Paul doon, meron siyang mga bagay na gustong gawin na mabuti, pero hindi niya magawa. Sa kabilang dako, yung masamang ayaw niya, yun yung kanyang laging nagagawa. So in short, gusto niyang bumait pero hindi niya magawa. At natuklasan niya kung bakit ganun ang nangyayari sa buhay niya. Kapag daw gusto niya lang gawin yung mabuti, wala siyang kakayanan gawin yung mabuti. But instead, yung masama na ayaw niya, yun yung kanyang nagagawa. And then he found out, meron daw nakatira sa kanya na nagmo-motivate sa kanya to sin or to commit sin. And this is what he called sin. The three-letter word na noun. S-I-N, sin. So, etong sin na to ang nagtutulak sa kanya to commit sins. And this sin is a parang lumalabas. Ito yung sin nature na namana ng lahat ng taong from the time na si Adam and Eve nagkasala, na ipasa sa tao, at ito yung principle na yan na binabanggit din ni Apostle Paul na isang law in Romans chapter 8. Sabi niya, it's the law of sin. So itong sin na to ang nagtutulak sa atin to commit sin. And Paul said, the strength of sin is the law. Ang nagpapalakas kay sin is the law. And then sabi niya in Romans chapter 6 verse 14, sin shall not have dominion over you because you are not under law but under grace. In other words, if you live under law, sin will have dominion over you. Mamuhay ka apart from the law, sin will not have dominion over you. So mamili ka kung gusto mo bang mamuhay sa kasalanan o gusto mo bang magkaroon ng dominion ang sin over you, o isama mo ang law sa buhay mo. Now, gusto mong lumaya sa dominion ni sin, wag mong isama ang law sa buhay mo. Diba? Kasi sin, the strength of sin is the law. Let me give you another verse. Itong sinabi ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 7, sa verse 8, itong sabi ni Paul, but sin, seizing the opportunity afforded by the commandment or the law, produce in me every kind of coveting. For apart from the law, sin is dead. Tingnan mo, ito sabi ni Paul sin, yung noun sin, na nagmamotivate sa atin to commit sins, yung law of sin, sabi niya, sin, seizing the opportunity afforded by the commandment. So, sino ang nagbibigay kay sin ng opportunity na mag-operate sa buhay natin? It's the law. Yan ang sabi niya dyan. Sin, seizing the opportunity afforded by the commandment.
So, nagbibigay ng opportunity kay sin to operate in our life is the law. And then sabi niya sa bandang uli, apart from the law, sin is dead. So hiwalay sa kautusan, sin is dead. Isama mo ang law sa buhay mo, sin is very much alive. So pili ka, gusto mo bang mamuhay ng hindi ka hinahabol ng kasalanan o hindi ka alipin ng kasalanan? Live apart from the law. Yun ang sinasabi ng scripture. So, maling isipin na ang law makakatulong sa atin para umiwas sa kasalanan. Tama po. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, the strength of sin is the law. At ang nagbibigay ng opportunity kay sin to operate in our lives is the law. Marami pa yan, bro. Let me quote another verse para lang bigyan natin ng malalim na pundasyon to. Sabi ni Paul in Romans chapter 7 in verse 5, ito sabi niya, for when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us so that we bore fruit for death. Sabi ni Paul, the sinful passions aroused by the law. Ano ang nag-arouse sa sinful passion? It's the law. Yun yung binabanggit niya rito. The sinful passions aroused by the law. So, ang nagpupukaw sa sinful passion is the law. Kaya kung isasama mo ang law sa buhay natin, to be guide for living, sa totoo lang, hindi ka makakaiwas sa kasalanan eh. Mas lalo kang mabubulit sa kasalanan. Tama po. Tama po, Pastor. Oo. Kaya Kasi sabi ni Pastor yung Paul, ano, no? apart from the law, sin is dead. Sige bro. Kasi tama po yung sinasabi niyo, sisingit ko lang yun. Sige, Kasi nung sige. wala pang commandment na ano, yung wag kang mangangalo niya, wag mo nga agawin yung asawa ng iba, is nakaiwas tuloy si Joseph nung wala pa yon. Pero alam niya mali na yon. Pero nung time na yun, wala pang kautusan, nagawa ni Joseph na umiwas dun sa patulan niya yung may asawa. Pero ito si David nung may kautusan na, dahil meron siyang awareness, meron siyang consciousness na mali yon, nasa kautusan yun, alam niya yon. Bakit siya tuloy na man of God din siya, is nagawa niya, hindi lang mga ago, kundi ipapatay pa, no? Oo. Mas mabigat yung ginawa niya. O ngayon, kung sasabihin natin na ang law is power to uh, power to avoid sin, parang hindi totoo. Kung ikukumpara natin yung dalawa, di ba? Parang hindi siya totoo. Kasi nabanggit nga ni Pastor Henry doon sa 1 Corinthians 15:56, di ba? Ang sting of death, sabi dito, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. So ang nagpapalakas sa kasalanan is yung kautusan. Pag inalis mo yung nagpapalakas sa kasalanan, ano mangyayari? Mawawala ng lakas yung kasalanan kasi wala nang nagpapalakas sa kanya eh. So yun lang po, isingit ko lang. Parang yung law, gasolina eh, no? Gasolina. Papaalam. Gasolina sa kasalanan. Medyo malalim to na aralin pero i-pray Ito na pa isa, tingnan mo. Ang iniisip kasi ng marami, ang law, pag ginawa mong gabayan sa Christian life mo, makakaiwas ka sa kasalanan. Hindi yun ang sinasabi ng Bible eh. Ang sinasabi ng Bible, tingnan mo ito, basahin ko, in Romans chapter 5, verse 20. The law was given, so itong purpose, the law was given so that sin would increase. Okay? Ang linaw nito, sabi ni Apostle Paul, the law was given. So ito yung purpose, ba't binigay ang law? The law was given so that sin would increase. Bakit daw binigay ang law? Para dumami ang kasalanan. O hindi naman para makaiwas sa kasalanan. Kung iniisip ng maraming Christian, kailangan natin ng law sa buhay natin to live godly. Hindi 'yun ang hindi 'yun ang sinasabi ng Bible eh. Ang sabi ng Bible, the law was given so that sin would increase. Binigay ang kautusan upang ang kasalanan ay nag-aaral. dumami. 'Di ba? So hindi para makaiwas.
Now, siguro linawin lang natin hindi tayo anti-law, okay? Hindi tayo Oo. antinomian, no? Ah, naniniwala tayo na ang law ay mabuti. The law is holy, gaya ng sabi ni Apostle Pablo. The law is holy, the law is good, the law is righteous, and the law actually came from God. Galing sa Diyos ang law. Pero we need to understand, bakit ibinigay ng Diyos ang law? Now, of course, binigay ng Diyos ang law, The purpose. ah, gusto niya sundin natin. Natural yon. Pero hindi yun ang pinaka-primary purpose. Ang pinaka-primary purpose is just to show us na tayo ay makasalanan. Yun ang sinasabi ng Bible. Tingnan mo to, Romans 5:20 ulit, pero this time basahin ko sa New Living Translation. Ito sabi ng Bible. God's law was given so that all people could see how sinful they were. Mm. Ang linaw nito. Bakit ibinigay ang law? So that all people could see how sinful they were. Para lang malaman ng tao na siya'y makasalanan. At maganda ang idudulot nito sa isang tao pag nalaman niyang makasalanan siya. Kasi the moment na malaman mong sinner ka, ma marirealize mo, you cannot save yourself. At matutuklasan mo rin na kailangan mo ng Savior. And that actually is the purpose of the law. Sabi ni Apostle Paul in Galatians, the law served as our guardian to lead us to Christ. Yun yung naging trabaho ng law sa buhay ng isang tao. I-lead tayo kay Christ. Paano kanya inililid kay Christ? Kasi the law will tell you, hindi mo siya kayang sundin. Kailangan mo si Kristo. Yan ang sinasabi ng Bible. So, maling isipin yung ang law ay makakatulong sa atin sa Christian life. That is not true. At marami ng mga Christians ang napapagod sa pagpupumilit sundin ang kautusan na hindi naman niya kayang sundin. 'Di ba? Yun yung kaya nga ang title ng ating topic, Resting in the Finished Work of Christ. In other words, hindi natin sinasabing wala tayong law na sinusunod. Bible tells us we are under the law of Christ. Pero yung law ng mga Israel, no, yung law ni Moses, which is yun yung pinipilit ng marami na isundin natin yung kautusan. Kaya nga nandiyan din yung pagbibigay ng ikapu, no? Kasi kasama yun sa law eh. Di ba? So hindi tayo sumasailalim dun sa law na yon. Pero we are not saying na lawless tayo. Okay? So hindi ka makaka-experience ng rest sa finished work ni Christ kung iisipin mo na kailangan mo ang law sa buhay natin to live the Christian life. May hirapan tayo. Ayun, pwede na tayong mag-proceed sa pangalawang tanong. Ating Meron pangalawang pa tanong tanong, ha? ano ang ating ugnayan, no, bilang mga hintil sa kautusan? Ano ba yung relasyon natin sa kautusan? Yung Mosaic law po yung ating tinutukoy dito, yung mga kautusan na ibinigay sa mga Israelita. Tayo mga hintil, anong kaugnayan natin dito? Kasi sa kanila binigay yun eh. So, paano ba natin ito uunawain yung kautusan na binigay sa kanila, hindi naman binigay sa atin. Yan, hintayin po natin si Pastor Henry, nagre-refill. Actually, wala eh. Sabi mo nga kanina, di ba? Ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelite, hindi naman sa atin. Tingnan mo, ito sabi ng Bible. Sa Ephesians chapter 2, basahin natin yung Ephesians chapter 2. Sa verse 12. Ephesians 2:12. Itong sabi ng Bible. Remember that at that time, you, referring to Gentiles, you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of promise, without hope, without God, in the world. Itong sabi ng Bible. O itong sabi ni Apostle Paul sa mga Gentile believers.
Formerly, nung hindi pa tayo Christians, according to him, tayo ay excluded sa citizenship ng Israel at mga foreigner alien tayo when it comes to the covenant of promise. Hindi tayo kasama doon sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel. Kaya hindi tayo saklaw ng kautusan na yan. No? Ang nakakalungkot lang bro, ito no. Kung hindi alam kasi ng maraming Christians na kapag ang law isinama mo sa Christian life mo, sa totoo lang hindi ka naman pwedeng pumili kung ano lang yung susundin mo eh. It's a it's an all for nothing package. Hindi siya uh, parang buffet na pipili ka lang ng kung ano yung susundin. Cherry Diba? Kasi picking. kung halimbawa, ikaw sa Christian life mo, ah tinanggap mo ang salvation by grace, pero ang gusto mong i-apply for daily living, no? Ang gawin mong gabay sa Christian living is the law. Hindi ka po pwede napipili lang doon sa law, referring to the Mosaic law, ng kung ano yung susundin mo. Kasi ganyan ang ginawa ng maraming Christians today. Ginawang buffet ang law. Sinasabi nila na etong halimbawa yung mga sacrificial system sa Old Testament, yung pag-aalay ng hayop, hindi na yan applicable sa atin. Wala na yan. Tapos yung ibang civil law, applicable lang sa Israel, hindi din para sa atin yon. Ang para sa atin, specifically, is yung moral law. Okay? Para sa atin yung moral law. Pero ang malungkot niyan, hindi lahat ng nasa moral law ay tinanggap din ng mga Christians. Let's say, for example, under the moral law sa Ten Commandments, nandun yung Sabat. O lahat ba ng mga Christians in the body of Christ ino-observe ang Sabat? Diba hindi? Maraming Christians nagtatrabaho during Sabat o during Saturday. Kasi pag sinabing Sabat, meaning rest day, at sa Israel, ang Sabat ay Sabado. During Sabat, bawal magtrabaho. Hindi ka pwedeng magtrabaho during Sabat. Kahit anong gawain, hindi pwede. Hindi ka pwedeng maglinis, hindi ka pwedeng maglaba, hindi ka pwedeng mamalansya, hindi ka pwedeng... Bawal lahat. Meron ba tayong alam ng mga Christians today na pag Sabado, busy-busy? Oo, busy-busy. Yung mga Sabadista lang ang hindi, hindi nagtatrabaho pagka Sabado. Pero maraming Christians hindi marami, kundi halos lahat ng Christians in the body of Christ, hindi nag-o-observe ng Sabado, ng Sabat. O, kasama yan sa moral law. Pero kung sasabihin mo na hindi na natin kailangan yung ceremonial law, ang kailangan lang natin yung moral law. Dapat pati yung pag-observe ng Sabat, isasama mo. Kasi part ng moral law yun eh. Pero maraming Christians hindi sila nag-o-observe noon. And so lumalabas, namimili ang mga Christians kung ano lang yung susundin doon sa kautusan. Katulad noon, yung Sabat tinanggal. O dahil tinanggal, naisip nila parang hindi magandang tingnan kung siyam lang. Kasi dating Ten Commandments yan eh. So kung tinanggal yung Sabat, medyo pangit tingnan, siyam lang, kumuha uli ng isa sa Old Testament para kumpletong 10. O isinama ngayon yung ika-10, yung tithing. O di 10 uli. Di ba? So ang ginawa ng mga Panibago. Christians ngayon, namili kung ano yung susundin sa kautusan. Ang tanong, Cherry picking. pinapayagan ba tayo ng Bible na gawin yon? And who give us the right na gawin yon? According kay St. Paul, bawal yun eh. Tingnan nyo, itong sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5. Itong sabi ni Apostle Paul. Sabi ni Paul, sa Galatians 5, sa verse 2, ito sabi niya, mark my words, sabi niya. Kasi bigyan ko lang ng konting background, yung book of Galatians. Yung mga believers in Galatia, pinasok ng mga Jewish Christians, no? Yung mga Judaizers. Ini-introduce sa kanila yung hindi sapat
na manampalataya ka kay Jesus para maligtas. Although okay yan, dapat kang manampalataya kay Jesus para maligtas, pero hindi sapat yan. Kailangan mo pa rin sundin ang kautusan ni Moses para ikaw ay maligtas. Now, yung mga Galatian believers, tinanggap yung teaching na yon. No, nung marinig ni Apostle Paul yung galit na galit siya. At ito ngayon ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya in Galatians chapter 2, mark my words. Galatians 5 pala, rather. Galatians 5 in verse 2. Ito sabi ni Paul, mark my words. I, Paul, tell you, if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. So kaya ninabanggit yung circumcision kasi the first step for you to be under the law, kailangan mong magpatuli, no? Parang ano 'yon, parang requirement. Verse 3, look at this. Ito sabi niya, again I tell you, every man who lets himself be circumcised, he is obligated to obey the whole law. Sabi ni Apostle Paul, kung isasama mo ang law sa buhay mo as guide for living, obligado ka to obey all of the law. Hindi ka po pwedeng mamili. And how many yung law na yan? 613. Kasama lahat yung pati yung bawal kang kumain ng isdang walang kaliskis. Bawal kang kumain ng baboy. Okay? Kasama yung mga law na yan. Ang daming Christians, di ba? Sarap na sarap sa lechon. Okay? Sarap na sarap sa hipon. Sarap na sarap sa galunggong, di ba? So, sabi ni Paul, kung isasama mo ang law sa Christian life mo, hindi ka pwedeng mamili. Obligado kang sundin lahat. Obligado kang sundin lahat. 613 yun. Tapos nabanggit ni Apostle Paul in Galatians chapter 3. Cursed is everyone who does not obey all that is written in the law, who does not continue to do everything written in the law. So sabi ni Paul, sumpain ang sino mang mga taong hindi magpapatuloy sundin ang lahat ng nasusulat. Yan ang sabi niya in Galatians 3. Cursed is everyone who does not continue to do everything that is written in the law of Moses. So hindi siya basahin ko nga yun para maano. Ito sabi niya, Galatians chapter 3 sa verse 10, all who rely on the works of the law are under a curse. So kung ilalagay mo ang law sa buhay mo, you will be under a curse. Curse is everyone who does not continue to do everything written in the law. Kaya sana mag-serve ito as warning sa mga nagtuturo na ini-impose yung Mosaic law sa mga believers. Sabi ng Bible, if you will teach the law, if you will put your people under the law, they will be under curse. Why? Because curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. So kung isasama mo ang law sa buhay mo, you must continue to do everything. Gaano karami yun? 613. Hindi lang siya 10. Hindi lang siya 11. Everything. Kaya natin nasasabi na hindi natin kailangan ng law sa Christian life for daily living. Kasi unang-una, tayo ay mga hentil, hindi tayo kasama doon sa covenant na yan ng Mosaic law. Hindi tayo kasama doon. Nasa ilalim tayo ng new covenant. Ayun, Pastor, no, nagtataka lang ako kasi yung iba, ina-apply nila yung mga ilan sa mga kautusan. Tawagin natin, nag-cherry picking yung iba. Namimili kung ano yung gusto nilang ipatupad. 'Di ba? O kunwari, yung Sabado daw yung syempre lahat ng paglabag doon, meron yung kaparusahan. Ba't pag hindi nila na-observe yun, ba't ayaw nila magpabato hanggang mamatay? Diba? Diba? Diba, kunwari, di ba nagtrabaho ka sa Sabat? So, Sabado yun, nagtrabaho ng Sabado. Ngayon, hintil ka na ina-apply mo yun, dapat batuhin ka hanggang mamatay.
Ba't di niyo ginagawa yun? Yung mga nagko-commit ng adultery, di ba? Naalala mo na si Jesus one time nung mag-commit ng adultery yung isang babae, hinirap sa kanya, sabi ng mga Pariseo, ang nasusulat dapat batuhin to hanggang mamatay. Di ba? Hmm. Oh, bro, buhay ka pa ba? Nawala ka. Okay. Nako, nag-ano si Jed, no? Nag-disappearing act. Oh. Anyway, habang inaantay natin to si Jed kasi na-rapture yata itong si si Jed, dagdagan ko lang yung puntos dito sa pagdating sa hindi natin kailangan ng law sa Christian life. Kasi maaaring ang tanong naman ng marami is this. Uh, sige, sabi ng Bible, the strength of sin is the law. So, kapag isinama natin ng law sa buhay natin, lalakas ang kasalanan. Okay, sige, sabi ng Bible, sin seizing the opportunity afforded by the law. So, ang nagbibigay ng opportunity kay sin is the law. Sabi ng Bible, apart from the law, sin is dead. So, kailangan mong mamuhay hiwalay sa kautusan para ang kasalanan ay hindi maging aktibo sa ating buhay. Okay? Sabi ng Bible, sin shall not have dominion over you because you are not under law. O sige, para hindi magkaroon ng dominion ang sin sa buhay natin, huwag natin isama ang law. Okay, sige, wala na yan. Paano ngayon yan? How do I live the Christian life? Paano ako mamumuhay ng godly kung wala yung law na magpapaalala sa akin na masamang magsinungaling, masamang mangalunya, masama ang magnakaw. So anong magiging guide ko sa Christian life ko? Well, meron tayong bagong source of morality. Ang source of morality natin is not the law. Hindi yung Ten Commandments. Ang source of morality natin is si Jesus mismo. Sabi ni Paul in Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ in me. So, tingnan natin yung sinabi na yun ni Apostle Paul. Sabi ni Paul, it's no longer I, but Christ. So, since Christ is living in us, kung gagawin din natin yung sinasabi ni Apostle Paul, kasi hindi lang naman ito totoo kay Apostle Paul eh. That Christ lives in him, hindi lang ito totoo sa kanya. All the believers in the whole world nananahan si Christ sa puso natin. And so therefore, if Christ lives in us, ang isa lang ang kailangan natin gawin. And that is, allow the Lord Jesus Christ who lives in us to express His life through us. Yun lang yung nag-iisang kailangan natin gawin. So ang source of morality natin is not the law. Si Christ mismo. And if Christ is living in us, hindi pa ba sapat si Christ who lives in us kung pahihintulutan natin siya to express His life through us? Sa palagay ba natin hindi sapat yun for us to live a godly life? Tuturuan ba tayo ni Christ na, sige, okay lang magsinungaling? O okay lang na magmangalon niya? Hindi, palagay ko naman, bago mo palang gawin ang isang bagay na mali, sasabihan ka na ni Lord, tigil mo yan. Okay, huwag mong ituloy yan. Di ba? Yun yung isang kapanipaniwala na po pwede niyang gawin. If Christ lives in us, bago mo pa gawin ang isang mali, He will tell you na wag mong gawin yan. At kung sakaling matukso ka, na ginawa mo na yan, again, He will tell you, anak, wag mo nang ulitin yan, hindi tama yan. Kaya ka nakakaramdam ng hindi yata maganda yung ginawa ko, dapat hindi ko ginawa yon. Diba? And most people call it conviction, no? Kinukonvict ka ng Holy Spirit daw sa kasalanan. Well, actually, isang maling paniniwala uli yun. No? One time, pag-usapan din natin yan. Yung bang pag ako Maganda yan. nakagawa ng kasalanan, kinukonvict ako ng Holy Spirit doon sa nagawa kong kasalanan. So, yun yung paniniwala ng marami. So, siguro, some other time, i-discuss natin yan. Okay? But the point is,
Sapat si Christ na namumuhay sa ating puso para gabayan tayo sa ating daily living. Yun ang source of morality natin ngayon. It is not the law, kundi Yes. si Christ. At may kapahingahan doon. You can fully rest in Christ kapag ka ganun yung ganun yung naging way ng pamumuhay natin. Bro, akala ko nawala ka ng tuluyan eh. No, bigla nawala yung connection eh. Sige, meron ka Ayun bang no, gusto idagdag pa? meron yung isa pang verse no na ating kung nabanggit nyo nung nawala ako, yung Romans 10 verse 4 is Christ is the end of the law, no? So si Kristo, ang katapusan ang tao ay magpapasakop sa pamamahala ng kautusan. Kasi yung kautusan is pansamantala lang yun na naging gabay hanggang dumating si Kristo, no? Yes. So, pansamantala nung that time, mga Israelita, pansamantala nilang naging gabay yun, pero hindi yun forever. Kasi, ano na yun, inalis na ni Jesus yung pamamahala na yun. Siya nga, Nawala ka na naman. Okay. Nag-disappearing act na naman to si Jed. So anyway, tama yung sabi ni Jed, no? Pansamantalang gabay na binigay ng Diyos sa mga Israelita until Christ came. Pero, again, as Gentile, kasi Gentile tayo, hindi naman tayo Hudyo eh. Hindi para sa atin yon. Hindi tayo sumailalim kahit kailan sa Mosaic Law. Pansamantalang gabay ng mga Israelite. But the moment na sila ay nagkaroon na ng conversion, nanampalataya sila kay Jesus, hindi na sila under the law, under grace na sila. Yun yung truth na sinasabi ng scripture na dapat nating maintindihan. Kaya ang sabi ng Bible, Christ is the end of the law, di ba? Siya yung katapusan ng kautusan. Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa kanya. Tapos tayo, hindi ibig sabihin wala tayong law nung tayo ay wala pa sa kay Kristo. Under tayo ng universal law of right and wrong. Gaya ng nasabi natin kanina, nakaukit na sa conscience natin kung ano yung masama at mabuti. Kaya pag nakagawa ka ng masama, alam mong masama. Nakagawa ka ng mabuti, alam mong mabuti. Hindi ka kailangang pagsabihan na mali ang ginawa mo kasi talagang alam mong mali. So even without the law, alam mong maling magsinungaling, alam mong maling mangalunya, at alam mong tama ang gumawa ng mabuti, even without the law. So we are under this universal law of right and wrong. Kasi nung kainin ni Eva at Adan yung the knowledge of good and evil, yung tree of the knowledge of good and evil, lahat ng tao sa mundong ito nagkaroon ng knowledge about what is good and what is evil. Nandun tayo sa universal law of right and wrong. Kaya meron pa rin tayong law, nakaukit sa conscience natin yan, na dapat natin gawin kung ano yung tama at huwag natin gawin kung ano yung masama. Ngayon, naging gabay yung Mosaic law sa Israel, sa mga Israelita, pero again, hindi siya permanent. Kung hindi, once na nagkaroon na sila ng pananampalataya kay Christ, they will now start living by faith. Yun yung sinasabi ng Bible. The righteous shall live by faith. And the law is not of faith. Yun ang sabi ng Bible in Romans. Okay? So anyway, itong si Jed medyo nagkakaroon ng problema sa kanyang connection. I don't know kung siya ay makakabalik pa. Pero since medyo naka-isang oras na naman tayo, hindi na natin antayin na bumalik pa si Jed. So I hope ito pong maikling, hindi pala maikli kasi umabot tayo ng isang oras. Tayo ay nagkaroon ng somehow kaliwanagan with regards dito sa topic natin, no? This is very, very important topic. Ako po'y naniniwala napakahalaga nitong pinag-uusapan natin today. Kasi majority in the body of Christ really believes kailangan natin ng law to be our guide for living. No? At kasi iniisip nila, pag hindi mo sinama ang law sa iyong buhay, sa Christian life, paano ka mamumuhay ng godly? Yun yung nasa isip. Again, mga kapatid, ang source of morality natin under the new covenant is not the law. We are not under the law. Maliwanag yan, sabi ni Paul. You are not under the law, but under grace.
Kaya ang source of morality natin sa panahon natin ngayon, under the new covenant, under grace, ang bagong source of morality natin is si Christ mismo, hindi ang law. We can live a godly life because Christ lives in us. Isa lang ang kailangan natin gawin. Allow Jesus who lives in you to live His life through you. Pahintulutan natin si Christ na nasa ating pagkatao, nasa ating puso, na i-express niya yung kanyang buhay sa pamamagitan natin. Okay? So, I hope itong ating napag-usapan ngayon ay nagbigay sa atin ng magandang what do you call this? Magandang kaliwanagan, no? Magandang revelasyon, no, kapahayagan. Okay? So, in behalf of Jed and Joel, okay, tumatanda na ako. Nakakalimutan ko na kung sino yung mga kasama ko dito. In behalf of my two brethren na wala ngayon, again mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pong forum. At nawa itong ating topic today nagbigay sa atin ng kaalaman, karagdagang kaalaman sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano under the new covenant. Magandang gabi po uli sa ating lahat at next week po, di pala next week, every other week po tayo. I hope ito pong ating forum ay inyo pong subaybayan at magsama-sama po ulit tayo sa susunod na linggo na sa pag-uusap po natin. Okay? So magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi.